Alam nyo naman ata guys yung nagbabagang balita ngayon no, na sinibak ho ni House Speaker Martin Romualdez itong minions, tropa pits ba? Ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, aka Kadigungan. So ngayon, pag-uusapan natin ang eksenang ganap dyan sa Kamara. So talaga nga naman do, when the karma hits you back, sunod-sunod ang kamalasan na nangyayari dito kay Kadigungan. Masyado kasi siyang, alam niyo yun, affiliated sa kanyang anak, talagang pinapalaki niya yung ulo. So sabi nga ni House Speaker Martin Romualdez, no, tatayo ako laban sa sino man na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Titindig ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. So, itong issue na to guys ay related pa rin talaga guys sa confidential funds and overall ni Vice President Sara Duterte na tumataginting lamang na 650 million. Wow, nilalamang-lamang lang ni Mima. Hindi guys, lamang 650 lamang, 650 million lamang kasi nga para kay Inday, maliit lang yon. 'Di ba? Biruin nyo, over 6 years as a mayor ng Davao, naka-spend siya ng humigit kumulang 2.6 billion confidential funds. Tapos kahit pandemic, umuulan ng kwarta. Nakakaloka. So ngayon, imbis na, 'di ba? Yung kasi yung 500 guys, 'di ba 650. Yung 500 million nakalaan po 'yun sa OVP na kahit wala namang mandato, wala namang ginagawa ang OVP, 'di ba? Merong 500 million. Samantalang ang DepEd na dapat pagtuunan, meron lamang hong 150 million kakarampot sa 600 overall, 650 overall na confidential funds na kanyang hinihingi. So ngayon, sabi dito guys sa balita, kasi si GMA, 'di ba? Pati si Unga, sila yung mga kampons, minions ni Kadigungan. So ngayon, demoted sila. Ilan na to si GMA, 'di ba? From senior deputy speaker, tapos naging deputy speaker, tapos ngayon wala, dwindi na. Si little girl, literal na aling maliit na talaga siya kasi wala na siya. So ito ho, sa mga hindi ho nakakaalam, ito ho yung nagpainit sa Congress. Panood ko sa inyo guys para meron kayong reference. Mag-liquidate ka. Ano yung asking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Diba? See? The most rotten institution is yung Congress. Nabubulok na institusyon ay ang Congress. Grabe ba naman magbintang, no? So, tanong dito, kailan ba nagsimula ang bulok na Congress ng House of Representatives? So, meaning to say ba niyan, yung Congress mo nung ikaw ay nasa pwesto, talagang nangangamoy busilak? Ako guys I believe kahit ngayon talagang totoo na hindi may iwasan na merong small things na hindi maganda dyan sa Congress. Pero grabe naman si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte to the point na magbintang siya, wala naman siyang sapat na ebidensya. So ngayon guys, itong si GMA at itong si UNGAB, 'di ba? Hindi ho kasama sa mga nag-author sa pag-author ng House Resolution 1414. So, itong House Resolution 1414 na to ay katumbas ho sa pagkundina laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, ang pangit naman din ata sa part ni GMA, 'di ba, na magiging sounds like conflict of interest kapag pumirma siya, 'di ba? So, ito namang si UNGAB, I really don't know ba't to natanggal, pero ang pagkakaalam ko, minions to ni Kadigungan doon sa Davao. So anyway, basahin natin. GMA
Ungab, not among authors of House Resolution supporting Romualdez. Only 7 out of 9 deputy speakers of the House Representative have authored House Resolution 1414 to express their support for leadership of Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito nga kasi yung nag-ugat nga lahat ng to dahil nga sa tinawag ni Kadigungan, ang pinakabulok daw na institusyon ay ang Congress. So ngayon, itong si Inday, actually job well done naman para kay House Speaker Martin Romualdez na i-demote niya na itong si GMA kasi kumbaga siya yung nakakasira diyan sa Congress Nakisabay lang sa unity team dahil meron ata siyang gustong gawin, 'di ba? Meron siyang tinatawag na The Platters Group. So buti na lamang na demote na to at medyo mababawasan na ang tinik dyan sa Congress ng mga evil moves. Anyway, going back sa ating topic, the authors, ito guys, babasa ko pala sa inyo. The decision stems from the fact that out of the 9 deputy speaker, only Deputy Macapagal Arroyo and Ungab choose not to sign a pivotal House resolution sponsored by the entire leadership. So, this resolution was a response to certain quarters that have recently levied criticism and scurrilous attack against the House and the leadership. Kagaya nga ng sinabi ko, di ba sa inyo, sabi ni House Speaker Martin Romualdez, tatayo siya at titindig sa sino mang maninira sa sa Congress. So, by choosing not to sign the resolution, it only means Deputy Speaker Macapagal Arroyo and Ungab have demonstrated that their perspective differ from the collective stance of leadership. So, yan yung reason kung bakit sila na-demote. So, nakakaloka nga naman, no? So, pero, may point din naman, kasi guys, if pumirma si GMA na parang kinukundina niya, 'di ba? Itong si Duterte, it only means na parang nagpapaka-plastic siya dyan sa Congress na para masave ang kanyang pangalan ay kailangan niyang makiayon sa perspective ni Martin Romualdez. Kagaya nga 'di ba ng acting ni Kadigungan. Pakita ko sa inyo. Meron kasing acting si Kadigungan. 'Di ba sabi niya, kahit maiwan mag-isa, okay lang. Rudy Duterte says PDP Laban members not in tune with us can leave. So basically in general, ang hindi kumbaga uma-agree sa kanyang desisyon, perspective, views, beliefs, opinion ay pwedeng umalis. So itong si GMA na paghalataan na maka-Duterte, maka-China, to the point na nung kinundi na itong ginawang pambibintang ni Kadigungan ay hindi siya umagri sa House Resolution 1414. So para sa akin, good to hear naman kasi kita naman yung kanyang true colors. 'Di ba? Kasi if pumirma man siya, it only means na nakikipagplastikan lang siya para ma-save ang kanyang pangalan. Anyway, going back sa ating topic, the author, Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales and Deputy Speaker Rap Recto Camille Villar, Vincent Franco Frasco, Roberto Puno, Christine Singson Mehan, and Raymond Democritico Mendoza, former President Representative Macapagal Arroyo, and Davao City Isidro Ungab are not among the authors of the resolution. Both of them are Deputy Speaker. So, sabi pa dito, the House has always taken criticism as part and parcel of a healthy, vibrant, and working democracy. But it takes exception to statement made that undermine the independence, integrity, and reputation of institution, ang House Resolution 1414. So, as a source of our strength and inspiration, we support Speaker relentless dedication in amplifying the voice of representative, regardless of the challenges and the barriers encountered, as demonstrated by his stance commitment to preserving the democratic values, the lawmaker said in the resolution. Guys, anyway, mahaba pa yan. So, ang akin lang naman kasi dito, it all start from the issue, confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
Nagsumbong siya sa kanyang ama at ang kanyang ama nagngangangaw-ngaw sa social media to the point na tinitirada niya si Martin Romualdez, ang ating government. And then, later on, ang dami niyang pambibintang na to the point na sinabi niya na bulok daw yung Congress. So, may mga mambabatas ang natamaan. Kasama na dyan yung kanyang miyembro sa PDP Laban na treasurer na ngayon ay nag-resign na. And then, ito na nga, 'di ba, House Resolution 1414, hindi ho umagree itong sila GMA sa pagkundina dito kay Kadigungan. Dahil nga, syempre, amo nila yan. So, para naman sa akin, dito naman sa part ng pagkatanggal ni GMA, good to hear naman kasi, alam niyo yun, wala nang tinik dyan. Wala nang papansin dyan sa sa Congress. So anyway, let the karma handle it back dito sa mga taong, 'di ba, mataas yung sa sarili nila. Si Kadigungan, tingnan nyo ngayon, puro na yan sama ng loob. Kung nanahimik ka na lang sana, di sana wala kang problema ngayon. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.